₱500,000 iyon ang utang ko noon at bookkeeper ako. Oo, alam ko, nakakatawa. Trabaho kong ayusin ang pera ng ibang tao, mga negosyanteng galing sa ibang bansa. Bawat piso, alam ko kung saan napupunta. Pero ang sarili kong numero, hindi ko kayang tingnan. 500,000 at mas malaki pa sa kinikita ko. SPay later para pambayad sa Atome, Salmon para sa Skyro, imuikot lang buwan-buwan at wala akong makitang katapusan. Hindi ko sinasabing ito para maawa kayo. Sinasabi ko ito kasi baka nandyan ka rin ngayon at akala mo ikaw lang. Ito ang ginawa ko para sa sarili ko noon. Hindi ito produkto noon. Kailangan ko lang talaga. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ito gagamitin. Hi guys, so bale ito yung kinreate ko na apps para ma-solusyonan yung problem natin when it comes to mga utang. So all you have to do is create your account, tapos ilagin mo yung name mo, tapos yung active na email address. So para ma-check natin. So ito ay pwede mong gamitin through your phone. Phone yung gamit ko dito kaya ganito kaliit yung ano ko. Tapos isi-set up mo siya. Kailangan ilagay mo dyan yung income mo when kung ano yung pumapasok dun sa bangko mo. So, kung hindi ka pa naman sure kung magkano, lagay mo na lang yung estimated. So, I prefer kung meron kang mga different sources of your income, pag samasamahin mo yun. Tapos, wag mong ilalagay sa kanya yung pinakamataas mong amount. And then, ilalagay mo naman dyan what goes out, yung mga fixed na bills na kailangan mong bayaran. So, ito yung mga bills na kailangan mo talaga siyang bayaran. And then, you have to include all your credit cards o yung mga utangs na dapat mo pang bayaran. Ngayon, nandyan yung credit card, kung magkano yung balance, tapos magkano yung minimum pay, and then, yan, set up ka na sa kanya. Tapos, itur ka na rin kita dun sa mismong application. So, ang una mo makikita is the dashboard. You can see the glance of your 2026. Then may tab tayo for the month, debt-free plan, tsaka calendar, and then the goals, and then subscriptions, tapos yung network, tapos yung kanina, dun sa setup, is pwede mo pa siyang more specific dun sa need mo or pangangailangan mo. Sige, dun tayo sa setup. So, nandun yung name mo, nandun yung budget year, pwede mo siyang palitan kapag, syempre, ano na tayo patapos na tayo sa taong 2026. So, mas maganda, i-practice na natin siya ngayon para pagdating ng 2025, magamit na. 2027 is magamit na natin. So, for the setup, ayan, ang una mong ilalagay dyan is all the sources of your income. So, dyan, nandyan yung salary, nandyan din yung business income. Yan. So, nandyan yung payment for your freelance or client payment. Tapos, yung sa baba is the bills and then the expenses. Yan. So, isa-isahin natin siyang is-set up ngayon. Let us start with our income first. So, dun sa income natin is ilalagay mo lahat ng inyong pinagkakakitaan. So, yan. So, nandun na tayo sa bills naman. For example, let's say, you have electricity bills, tapos ang average nyo is 8,000 per month. Yun mo siya lalagay. Then, next is the water, ayan, internet, and then, the mobile postpaid, rent, yan. And then, kung nangungupahan kayo, pwede mo dyan isulat. And cable and streaming. Kung meron kayong cable na kinuha. SSS, kung nagbabayad pa kayo ng SSS. PhilHealth. Pag-ibig. Let's say you have homeowner association dues. Diyan mo din yun ilalagay. So, yan yung paraan para ma-set up mo siya. The more na accurate yung ano mo, the more mo siyang magiging accurate yung makikita niyang amount. So, if ever meron siya mga
category na wala pa dun sa taas na transaction, pwede ka mag-add ng category. Tapos, click mo lang yung name, tapos add na din. And then, next is for the expenses. Like, let's say you have a budget for your expenses like grocery, food and dining, transportation kung nagko-commute ka sa trabaho mo, and then gas naman is yung, kunyari may kotse ka, yun, magkano yung monthly gas nyo, then yung load, household, kunyari meron ka kailangan, nagbabudget ka ng 1,000 per month for the household, yan. For the health and Medicare, kunyari pag may nagkasakit sa inyo, meron ka naka-budget na doon na allowance. So, what will it do is, ginagawa niya ng more specific yung mga category ng mga ng mga gastos nyo sa bahay. So, all you have to do is be more specific about it. Andyan, kung mayroon kang baon, allowances, yan, apparel, ayan. So, meron ka rin ba sa beauty, sa mga expenses like that. So, you can put it just an estimate para makita natin kung magkano yung kinikita mo or mga gastusin mo every month sa inyong household. Yan, self-development, kapag nag-enroll ka sa mga courses, tapos yung mga fun, kunyari meron kang budget for pagpunta mo sa SM, sa playground ng mga bata. Yan. Then, repair and maintenance naman is, syempre, kung may kotse kayo or may kailangan ayusin sa nyo, yun, dun mo siya i-allocate. So, this is, lang naman, allocation, budgeting, wala pa siya dun sa actual. Tapos, dun makikita mo ngayon yung mga pumapasok versus dun sa mga lumalabas na pera ninyo. Yan. So, nandyan na yung lahat ng sa expenses ninyo. Yan. And then, also for the savings, makikita mo din dyan. You can also plan your savings, plan your investments. Ayan. So, ako, nag-MP2 ako. So, meron akong allocated na amount for the MP2. So, kapag may susobra ngayon sa budget mo, so, mapagkahandaan mo siya, mapaplan mo siya ng mas maayos. So, ito, warning lang that your data is backup dito sa na to, sa tawag nito, dito sa planner na to. Parang application din kasi siya. So, you can use it through your phone. And then, balik tayo dun sa mismong dashboard mo. So, mayroon ka dyan running ledger. Makikita mo din dyan yung plan income na estimated mong papasok sa iyo within that month. Ano yung plan mo na expenses and bills. Ano yung matitira sa iyo. What is your leftover. So, dyan mo rin makikita kung kailan ka magiging debt-free. You will be debt-free by November 2026. So, the more that you are accurate at totoo doon sa sarili mo, syempre mahirap yun when it comes to really pag-uusapan natin yung mga utang. Pero we really have to face our fear. Ako talaga, natatakot talaga ako. Kasi parang natatakot tayo when it comes to, di ba gusto naman din talaga siyang mabayaran, pero hindi natin alam. Pero ito, bibigyan ka ng idea. So, kung ganun yung kinikita mo at ganun yung natitira to sa gastos ninyo, so ngayon, malalaman mo na ngayon kung ano yung pwede nating i-adjust. So, dito sa debt, yan, if you have excess sa mga debt, yan, pwede mo dyan ilista yon. Actually, it's ongoing pa rin naman. So, if ever you still have yung mga ayan, may dalawang method that you can pay your debt. We have snowball and avalanche. Snowball is you started with a smaller bill or smaller na loan nyo. Then, avalanche naman yung pinakamataas mo na highest rate. Yun yung unahin mong babayaran. So, depende yun sa capacity mo kung magkano yung magiging extra mo for the month. And then, ayan. So, that is a win-win para sa atin when we are paying for our debt.
So, parang malalaman natin, dalawa yung malalaman natin. It's either we pay for the smallest purse kasi mas nakakaano kasi win na natin agad yun kapag bayaran na natin ng paunti-unti yung mga utang natin. And then, yan, ito, gustong-gusto ko to, calendar method is ililista mo lahat ng mga bills na kailangan mo bayaran for the month. And then, nandyan yung due date, nandyan yung amount. Tapos, ang nakakatawa dito, pag syempre nabayaran mo na siya, meron kang ititik para ibig sabihin, kompleto mo na siya na nabayaran mo siya within the month. Magpupula siya kapag kapag late ka or hindi mo siya nabayaran. O, diba? Very satisfying pag nakikita mo yung mga utang mo is unti-unti mo siyang nababayaran. So, if ever katulad ko rin na ka rin, yan, i-check mo rin yung calendar. So, para mas mabudget mo kung kailan mo yung mga gastusin natin. Ito naman, for the goal, if ever you have goal, like, kunyari, magkakaroon ka ng travel, papuntang sa Japan, and you wanted to save money for that. So, dyan mo itatargetin kung magkano yung target mo. Kunyari, 100,000 yung target mo. So, dyan mo din ilalagay kung magkano yung mga nasisave mo for you to be able to see para makita mo din. Dyan, just malalaman mo din kasi kung may sobra ka. Syempre, pag may mga leftover ka, ang una-una talagang, depende kung anong gusto mo eh. Kung yung utang ang babayaran mo or yung yan, ito na yung log ng mga transactions mo. So, ilalag mo dyan lahat ng mga babayaran mo, lahat ng papasok sa'yo. If ever you are katulad ko na gusto kong makita kung magkano yung pumapasok na pera, tapos lumalabas na pera. So, makikita mo rito yung by your plan or your budget, magkano doon yung naging actual. So, magiging aware ka na kapag lalagpas na doon yung, yung budget nyo. Kunyang napapasarap ka sa kain mo sa labas. So, ngayon, malalagyan ka na niya na, oops, ito lang yung budget mo for the fine dining. Yan. So, dyan, kunyari, nagsisave ka ng pang-Japan mo, kunyari, naka 10,000 ka na na-save. So, dyan mo makikita yun na 10% ka pa lang doon sa goal mo. And then, for the subscription, so, kung meron ka mga auto-charge dun sa card mo, i-check mo yon ngayon, kung magkano yung nagagastos mo for the Netflix, for the Disney Plus, yan. So, makikita mo rin kung magkano yung nagagastos mo per year, tapos nakikita mo kung if ever you will keep it, so, yan yung gastusin mo. So, if ever you will start to cancel it, makikita mo magkano yung masasave mo. So, yung masasave mo, pwede mo pa siyang ialat sa pagbabayad sa mga utang or pag-save dun sa goals mo. Not the least. Ayan. So, dyan sa network, dyan mo naman makikita lahat ng mga accounts na meron ka ngayon. Utang. You can use it. Pwede dyan Gcash, mas mahirap kasi Maya, magbayad kapag hindi kung ano natin mga alam BPI kung or magkano talaga yung yung klase mga kabuuang bangko utang mo. na ating meron And then, tayo yung ngayon. Mas magandang pinaka-dashboard harapin mo, dyan natin mo siya ng makikita buo ang yung ating versus loob. sa plan, I know and magkano I yung believe that will gastusin help us mo. na mabayaran lahat So, ng ating mga ito makikita mo, utang. Huwag kang maganda rin susuko, kasi namin kapatid, nakikita kasi natin kung kung kailan tayo ako, talaga nagawa ko siya magiging before, debt-free, di nagawa ko siya ba? ngayon, alam na alam ko magagawa ko Magkakaroon na tayo siya ng ngayon. So, inspiration if na ever magpatuloy ulit nakatulong tong sa'yo na itong video na to at if mag-save, ever tapos magbayad ng ating mga utang. interested Syempre, ka hindi rin naman maging natin yung debt-free tatakasan. We have to sa really buhay face our mo, fear. you can message me debt-free para ma-send ko sa'yo Ako, for link someone na ng naranasan ng din app yung na to maging baon if sa ever you utang, alam needed ko yung it. feeling, So, alam yun ko yung lamang po. Maraming kaya salamat gusto and ko thank talagang you mas so much. matulungan Bye-bye, pa kayo everyone. lalo na if ever you will na maging debt-free din tayo. Syempre, kailangan din talaga natin ng utang, pero kailangan din natin talaga siyang